Kumusta mga katanod? Magandang hapon. Konnichiwa. Ayon, kaka-out ko lang sa trabaho at medyo mataas pa yung araw. Kasi ang oras na ito ay alas 4. So, dyan sa Pilipinas ay alas 3 pala ang yan dyan. Kasi advance po ang Japan ng 1 hour. Ngayon ay mainit na. So, 25 degrees ang pinakamainit namin ngayon dito kasi paumpisa na po yung summer. So, starting June to August, yan po yung summer dito sa Japan. Ang pinakamataas dito na temperatura kapag summer ay umaabot po kami ng 41 degree Celsius. So, ganun din po kainit at hindi na po ito nagkakaloy sa Pilipinas. Then, September to November naman, spring na po yan. So, kumbaga, taglagas na. Yan na po yung makikita natin sa internet na nagkukulay-kulay na po yung mga dahon. Kukulay dilaw, pula, orange. Yan po yung buwan na yan. Tapos pagsapit naman po ng December to February, dyan naman po yung winter dito sa Japan. Yan po yung kasagsagan na po ng lamig. Masakit na po yan sa kamay, sa tenga, sa paa. Nakakatamad na pong pumasok yan kasi sa lamig. Then March to May naman, spring na po yan dito sa Japan or tagsibol. Ito na po yung buwan na sisibol na po yung mga dahon at mamumulaklak yung mga puno at halaman. So, bali guys, yan po yung 4 season dito na mayroon sa Japan. Kayo, baka mayroon kayo gustong idagdag na isa pang season dito. I-comment nyo na lang kung meron akong nakalimutan sabihin. Kwento ko na lang sa inyo guys, pag papalapit na talaga dito yung summer, halos lahat talaga ng mga tao dito ay excited kasi syempre, sa matagal na taglamig, ngayon lang kami makakapagsuot ulit ng t-shirt at saka shorts sa labas. Kaya naman pag sumapit na ang summer dito ay sinusulit-sulit na talaga namin kung saan-saan kami napupunta niyan. Pumupunta kami sa mga dagat, sa ilog, nagbabarbecue na kami, nag-overnight kami. Kasi pag sapit po ng winter o kaya taglamig na, hindi na po namin magagawa yan. Kasi nga, masakit po sa katawan yung lamig. Kaya naman pag sumapit ang tag-init, maraming nagaganap kami mga outing dito. Nga pala guys, napansin nyo, panay hinto ako. Ganon talaga kami dito sa Japan. Follow the rules po kami. Siguro ganon din po ito sa ibang mayayamang bansa bukod sa Pilipinas. Hindi yung Pilipinas, follow the rules naman. Sadyang may tao lang talagang hindi sumusunod. Tama po ba ako doon? By the way guys, ipaliwanag ko na lang bakit kami kinakailangang sumunod sa batas trapiko dito sa Japan. Kasi once na nahuli ka ng pulis na hindi ka sumunod ng batas trapiko o kaya ikaw ay nag-overspeeding, ikaw ay narong parking, hindi ka nag-stop sa pedestrian lane, yan lang po yung mga halimbawa na bawal at kapag ikaw ay nahuli, ikaw ay matitikitan at magmumulta at mababawasan din ng points. Guys, ang ibig kong sabihin po sa points kasi yung bawat license po dito sa Japan ay mayroon pong katumbas points yan. Halimbawa po sa akin, halimbawa lang po ito halimbawa po yung license ko mayroon pong 20 points. At ngayon palagi akong nahuhuli at naubos ko yung 20 points na yon. Ako po ay mawawalan ng lisensya at back to zero po ako. Ako po ay mag-aaral para lang makakuha ng license. Pero hindi yan agad-agad kasi aabutin pa yan ng taon kasi hindi ka nila agad papayagan para makakuha uli ng lisensya. At saka mga katanod, sobrang mahal po ng pagkuha ng license dito sa Japan. Ito po ay umaabot ng 40 lapad. So convert ulit tayo sa pera natin. Base sa palitan ngayon, ito po ay aabot ng 140k. Grabe, mahal no guys? Kaya naman ganun kami kadobli ingat kapag nagmamaneho kami ng sasakyan. Kasi pag nawalan kami ng lisensya, parang nawalan na rin kami ng paa. Laki po ng silbi nito lalo na pag ikaw ay papasok sa trabaho, kayo ay gagala, mamamalingke. Pwede naman maglakad o kaya magbike kaso nga lang nakakapagod. Kaya saludo talaga ako sa mga trainee dito sa buong Japan kasi kahit bisikleta lang yung gamit nila, nakakaya nilang pumasok sa trabaho araw-araw at makapunta sa iba-ibang lugar gamit lamang ang bisikleta nila. Alam ko yung pakiramdam na ganyan kasi dyan ako galing. Kaya laban lang kabayan, mabuhay tayo. Hanggang dito na lang ulit guys yung kwento ko. Salamat po sa inyong panonood at kung sakaling ito ay nagustuhan mo, isang support naman dyan. Pakishare naman po, masaya na ako doon. Hanggang dito na lang. Salamat! Bye-bye!